Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is all about loop structure. No? So, pag sinabing loop, ito yung ginagamit natin para i-display yung specific output ng paulit-ulit. Depende doon sa limit na nilagay natin. So, sa loop structure, may tatlong klase tayong syntax na ginagamit. Meron tayong while, meron tayong do while, meron tayong for loop. No? Ito yung tatlong syntax na ginagamit hindi lang sa C++ kundi pati sa ibang programming languages, no? So this time, gagawa tayo ng program na gumagamit ng tatlong syntax na to, no? Program na magdi-display ng x from 1 descending to 9 and then y from 9 x from 1 ascending to 9 and then y from 9 descending to 1. Yan. So, yun yung i-display natin. In other words, i-display natin si x which is magsisimula sa 1 and then paulit-ulit siyang i-display ng program hanggang umabot siya sa 9. No? So, yun yung i-display niya from 1 to 9. And then, together with x, i-display niya yung value ni y from 9 to 1. So, descending. No? So, yun yung program na gagawin natin gamit yung tatlong loop structures na to. So, magsisimula tayo sa while. So, doon sa IDE, so gawa lang tayo ng source file, syempre. Etong source file na to, save natin to as yan, exercise 8-1. So, 8-1 dahil tatlo yung program na gagawin natin. Tatlong program, which is tatlong exercise. Exercise 8-1 for while, exercise 8-2 for do while, and then exercise 8-3 for loop. So, yan yung tatlong exercise natin. So, save natin tong unang exercise as 8-1. Yan. Okay, sige. Para mas maganda, gawa na rin tayo ng source file para sa exercise 8-2. So, save natin to as 8-2. Then, another source file for exercise 8-3. Yan. So, i-ready na natin yung source file natin. So, para mamaya, tuloy-tuloy tayo na code lang ng code. So, magsimula tayo sa while doon sa exercise 8-1. So, always remember na kapag gumagawa tayo ng program, always first include yung mga kailangan nating libraries. So, IO stream as our default library. And then, using name space std. So, wag nyo kakalimutan yan. Then, yung default natin as int main. Yan. Ngayon naman, dahil ready na yung code natin, magsisimula na tayo doon sa program. No? So, una, mag-declare tayo ng int x is equal to 1 and y is equal to 9. So, ito yung dalawang variable na gagamitin natin sa loop. No? X is equal to 1 for ascending to. Then, y is equal to 9 for descending naman. Okay? So, para mas magets nyo, proceed na tayo dun sa syntax ng while. So, gamit tayo ng while. Yan. Sa loob ng parameter ng while, i-declare natin yung conditions ng gagamitin natin. So, for x is less than or equal to 9 and y is greater than or equal to 0. So, dito may condition tayo which is x is less than or equal to 9 and y is greater than or equal to 0. Ibig sabihin, hanggat
hanggang si x ay hindi pa equal or greater than sa 9, so continue siyang i-display ng program. Then si y naman, hanggat hindi siya equal or less than 0, so continuous din siyang i-display ng program. Okay? Sa loob ng bracket, dito na tayo magsisimulang gumawa nung statement or nung code na kailangan natin para makapag-loop tayo. Okay? So, magsimula tayo sa cout. Yan. Gamit tayo ng simple text display. So, gamit tayo ng new tab or ng tab. Gamit si /t. Then, x. Then, another /t for tab. Then, y. And next, new tab naman. Gamit si /n. Okay, so yan yung gagamitin nating output. Ngayon naman, for implementation, dahil meron tayong declaration sa taas, meron tayong condition, ngayon naman, implementation para gumana yung loop natin. So, para mag-loop yung program natin, gagamit tayo ng simple assignment kagaya nito, no, x plus equals 1. So ito yung implementation para sa x na hangga't hindi niya namimit yung value na 9, so patuloy siyang madadagdagan ng 1. Ganon din sa y, hangga't hindi niya namimit yung value na 0, patuloy siyang mababawasan ng 1 gamit si y minus equals 1. Okay? So, yan yung code natin. So, para sa simple display or simple simple display na or indicator na yung loop na lalabas is para kay x and yung loop na lalabas is para kay y, gagamit tayo ng simple output, no? Na cout, then /t x /t y, then tatlong new line gamit si /n. Yan. So, simple text display. Etong si /t, ginagamit to as tab. Si /n, ginagamit to as new line. So, dito, nag-tab tayo before x and then nag-tab tayo between x and y. And then nag-new line tayo ng 3 beses after nung text display natin ng x and y. And then saka lalabas yung output nung loop natin sa x and sa y. Okay, so ito yung buong code natin para sa while loop. So save natin yung exercise 8-1, compile and run. Yan. So ito yung output nung program natin kung saan ito yung label natin for x and y. Si x is ascending, no? Ibig sabihin from 1 to 9 ang i-display niyang output. Sa y naman, descending. From 9 to 1 naman ang i-display niyang output. So yan yung example kung paano gumagana si while loop. Okay? So yan yung exercise 8-1 natin. So ito yung buong code nung exercise na yon. Ngayon naman, doon naman tayo sa exercise 8-2. So, sa 8-2, gagamit tayo ng do while. Si while, sa 8-1, kapag gumamit tayo ng do while,
para lang tayong gumamit ng while loop pero pabaligtad yung syntax. In what way? So, ganito. Mas maganda, kopyahin natin itong code ni 8-1 papuntang exercise 8-2. So, same lang naman yung variable natin eh. Int x and y. So, si x is ascending, si y is descending. So, ilulup si x until ma-reach niya yung value na 9. Ilulup si y until ma-reach niya yung value na 0. Dito, sa part na to, papalitan natin yung syntax ni while and then gagawin nating do while. In what way? So, always remember, si while, para lang siyang ibinaligtad para maging do while. Ibig sabihin, para lang siyang ballpen na nakatayo. No? Na kapag binaligtad mo, do while na siya. So, dito, ibabaligtad natin. Yung condition ng while, ibababa natin siya after ng bracket. Okay? Ito yung while natin. And then, sa taas, ilalagay natin is do. So, this time, dahil binaligtad natin si while into do while, which is, ilagay natin yung do before curly bracket nung syntax and then si while sa pinakababa. So, meron na tayong do while. Okay? So, save natin si exercise 8-2. And then, i-run natin kung same output yung lalabas. Ayan. So, same output kung saan si x is ascending from 1 to 9 and si y descending from 9 to 1. Okay? So, yan yung example nung code natin sa do while. Always remember, si while at si do while is same loop. Although, para makagawa ka ng do while, kailangan mo lang tandaan si while loop. Dahil kapag natandaan mo si while loop, baliktarin mo lang si while loop, meron ka ng do while. Next, meron naman tayong for loop. Ayan. So, ito naman yung gagawin natin sa exercise 8.3. So, para mas mapabilis tayo, kopyahin lang natin tong code ng exercise 8-2 into exercise 8-3. And then, alisin natin yung code ni do while. Okay. So, dito, gagawin na natin si for loop. So, magsimula tayo sa for and then yung parameter niya. Sa parameter niya, tatlong part yan. Una, initialization. Then, pangalawang part ng parameter is condition. And then, yung pangatlong part ng parameter ng for loop is implementation. So, sa initialization tayo. Initialize natin kung ano yung mga variable na gagamitin natin sa for loop. So, dito, ang gagamitin natin is si x at si y. X, y. Yan. And, yung pangalawang part ng parameter is yung condition. So, x is less than or equal to 9 and y is greater than or equal to 0. So, same condition lang din. Okay? And then, sa implementation, meron tayong x plus plus, comma, para sa y, y minus minus. Okay? Then, yung curly bracket. Sa cout, same lang din nung cout natin sa exercise 8-1 and 8-2. So, cout, then, /t for tab.
then x, then another slash t, then next y, then another for slash n. Okay. So, yan yung example ng for loop natin. Okay? Actually, kung napansin nyo, itong condition natin, itong initialization ng variable ng x and y sa taas, pwede nyo ipasok yan sa loob. So, ipasok natin. Yan. So, ito yung initialization ng x and y natin. Ito yung initialization, condition, then implementation. Okay? Save natin. Then, compile and run natin kung tama yung code natin sa for loop. Okay. So, ito yung output natin sa for loop. Same output din ng exercise 8-1, 8-2 natin. Okay? Although, ang gamit natin is for loop. Okay? So, yan yung example kung paano gumagana si for loop. So, ito yung code niya. So, dito, sa initialization, it's either nasa labas yan or nasa loob. Okay? So, kanina, nasa labas, pwede mong i-retain yan na nasa labas. Pwede ring nasa loob. Depende sa case ng program na gagawin mo. Okay? So, always remember, may tatlong part ng parameter si for loop. Unang part is initialization, pangalawang part is condition, pangatlong part is implementation. Okay? So, yan yung for loop natin. Okay? So, yan yung tatlong klase ng loop structure natin na ginagamit sa C++ at sa iba pang programming languages. So, summary lang natin. Yung exercise 8-1, ang gamit natin is while loop. Ito yung code niya. Sa exercise 8-2, yung do while natin, ito naman yung code niya. So, binaligtad natin yung while loop para maging do while. And then, sa exercise 8-3, ito naman yung example nung for loop natin. Okay? So, diyan nagtatapos yung topic natin for today. See you next time. Subscribe to my channel and always ring the bell for notification. Okay?